na nire-require sa atin para matuto. Ayan, yay! Finally recorded na. Thank you, thank you, thank you, thank you. Nag-work na ang ating recording embedded app dito sa Google Meet. Once again, good afternoon, my dear students. Welcome to your new subject for this quarter. New quarter din, ano? Daming bago, no? New year, new quarter, new subject, pero ang mga estudyante ko, kayo pa rin. At ang teachers, hindi ang teacher nyo, ako pa din. Pero for your other subject, for sure may bago kayong subject teachers, okay? So, for this session, we will be discussing the elements, techniques, and principles of contemporary arts that is anchored in week number 1 of the CPAR. Okay, our subject is CPAR, Contemporary Philippine Arts from the Regions. At sa mga bagong estudyante ko po, dito na hindi ko naging estudyante sa previous subject natin during the first quarter, I will introduce myself first to you. My name is Mrs. Jonalyn M. Obordo, or you can call me Ma'am Jonah. Okay? And I hope sa mga bago kong estudyante, kung meron man po para sa group na ito, kayo po ay member na ng ating group chat and ng ating private group, which is the class of Mrs. Jonalyn M. Obordo. So earlier, we were able to record the attendance and nagkumustahan na rin tayo, kaya magpapatuloy na tayo sa subject na ito. Okay, so bago tayo magpatuloy, let me check if you are all set and ready. Isang thumbs up naman po sa ating chat box kung kayo po ay set and ready na po para sa ating first session for this quarter. Ayun, ba? Talagang laging attentive to mga estudyante kong ito. Unang-una si Miss Erica. There you go. That means you are all ready. And by the way, let me just remind you, lahat ng ating conversation and interaction sa chat box ay recorded din po. Okay? So, let's go. For today's guide, what are we going to talk about? Okay, di ba I mentioned earlier that it's going to be a very long session, kaya kapit lang tayo. Sana yung internet connection ko kumapit lang din, ano? Because we will be discussing 3 things for this session. So first, okay, pakibasa nga po sa atin ng inyong classmate na si Rowie Joyce Ecalas. Okay, Miss Rowie, pakibasa naman po. Ecalas. The first thing that we will be discussing. Yes, Anak. Today's guide, what we'll talk about. Number 1, how do you define a contemporary art? Number 2, what are the elements and principles of contemporary art? Number 3, create an integrated artwork that demonstrates the interrelationship between the arts and their elements. Thank you so much for helping us, Miss Rowie. Okay, so obviously, my dear students, we'll be discussing 3 different things. Okay, and the last one is something that will greatly, okay, impact your understanding on the totality of our discussion this session. Kaya kumapit lang kayo dahil i-introduce ko na sa inyo ang bago nating subject. Okay, but before that, let us first have this statement from a famous Spanish artist, okay, na si Sir Pablo Picasso. Okay, pwede ba akong tulungan ng isa sa inyo, my dear student? Okay, may I have Ross to read the statement of Sir Pablo Picasso? By the way, si Sir Picasso, hindi lang siya basta painter, sculptor din siya, gumagawa rin siya ng mga ceramics at tanyag siya sa Spanya. Okay? So, may I have Mr. Ross to read the statement on the screen? Let's go, Ross. Child is an artist. Okay, Every Child is an Artist by Pablo Picasso. Thank you so much, Ross. Okay, now, let us have your thoughts. Let me hear your ideas about the statement
of Pablo Picasso. How do you understand this statement saying every child is an artist? Lahat tayo dumaan sa pagiging bata. Ako mismo, no? Dumaan ako sa pagiging bata. Kayo rin. Di ba? Di nandun nag-i-start ang ating development eh. We start with being a baby, di ba? Up to grown-ups, no? So, paano natin ma-justify na itong statement ni Picasso ay totoo, that every child is an artist. Okay? Using the chat box, one word that will sum up your understanding about this statement. I'm giving you 30 seconds. 30 seconds starts now. One word to sum up your understanding. Let's check. Okay, kamusta naman sa iba? Ayun o. There you go. 10 seconds. Ayan. Okay. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Let's start first with Miss Sophia. Sophia, why did you say imagination? Hello. Hi, Anna. Hello po, ma'am. Hello. Naririnig. Yes, naririnig kita. Naririnig ka namin. So, ano po, imagination. Kasi po, nung mga bata po tayo, marami tayong bagay na na-encounter, kahit mga colors lang. Tapos, may imagine natin siya kung ano yung mga bigger things galing dun sa mga bagay na yun. And then, sa pag-imagine natin, yun yung nakaka-apekto din sa pag-express natin nung nararamdaman natin nung mga bata pa. Wow! In-express natin siya, halimbawa, sa pagkanta, pag-drawing, pagko-color, ganun po. Napakahusay naman nun. Thank you so much, Miss Sophia, for justifying your answer. How about virtual club po para kay Miss Sophia? Napakahusay naman. Okay, dito tayo kay Dexter. Ano na antig ako sa sagot niya? Sabi niya rito, escape. Why escape, Dexter? Kasi po ma'am, ano po, dahil po mga bata, yung mga bata po, kung napapansin niyo po, lahat po ng bagay na makita nila ay gusto nilang makuha. So, hindi naman po ibig sabihin na pwede nilang makuha yon. So, ang mga bata po, pag binigyan natin ng papel at kahit anong coloring materials, sure po na magdodrawing po sila ng kahit anong maisip nila. So, in a way po, escape po siya sa reality na hindi lahat ng gusto natin ay makukuha natin. Pati po ma'am, ano pa ba? But we can put that in an art. Di ba? Napakahusay. Good job. Napakahusay. Okay, how about virtual clubs also for Dexter? O, isa pa, tatawag pa ako ha. Isa pa ito sa nag-mark sa akin eh. Ito. Let's have, ito, freedom. Why freedom? De Angelo. Hello po. Hi. Hello po. Narinig po ako. Yes, anak. Go ahead. Freedom po para sa akin kasi in arts po, hindi naman po siya parang formula na one size fits all. May mga different techniques po such as, kunyari, pag nagko-color po, may burnishing technique, may layering, may mga iba-ibang methods po. Tapos, nasa sa atin po yun kung anong method yung gagamitin natin. It doesn't mean that if ito yung technique ko, dapat ganito rin yung technique mo. So, we have the freedom to choose po. Perfect. Exactly. Okay, napakahusay naman. Also, virtual club po para sa ayong classmate na si Angelo. Okay? May mga nabanggit ng styles and techniques si Angelo, di ba? Parang dun sa kanyang mga sinagot, nararamdaman ko yung artist in him. Di ba? Siguro kapag nakita ko pa na mag-perform itong si Angelo, no? Makikita rin natin yung kanyang genre as an artist. And I believe, my dear student, that all of us has that artist side, di ba? Sa ating kanya-kanyang sarili. It's just that hindi natin pa na-discover yon or na-discover natin, pero hindi pa natin siya na-hone or hindi na natin siya na-develop.
Okay? Dito sa statement na to ni Pablo Picasso, my dear student, may karugtong to eh. Ang sabi niya rito, every child is an artist. It's just a matter of honing and continuity of development ng kanyang skills. Okay? So, dito, i-recall ninyo nung kayo'y mga bata kung anong klase ng creativity and touch of arts ang na-develop sa inyo. At hanggang ngayon, nandun pa rin yun sa inyo. Okay? Pero teka lang. Kanina pa natin pinag-uusapan ang art. Okay? What do we mean by arts ba? And what is art, by the way? Okay, let me call 1 or 3 from this group and share, no? His or her prior knowledge about arts, diba? Because we were taught of arts since we were in nursery, diba? Preschool, elementary, up to the junior high school, tinuruan tayo ng arts, okay? What do we mean by arts ba? How did you learn or how do you understand the word art? Let me call Jean Estrellado. Let's go, Jean. What is art for you? Para po sa akin yung art po, ito po yung way na pag-express ng isang tao para mailabas niya po yung nararamdaman niya through paintings or sculpture, mga ganun po. Okay, accepted and correct. Thank you, Jean. Napakahusay. Tennessee, how about Tennessee? What is art? Hello po, ma'am. Yung para sa akin po yung art po, yung ano po, yung ginagawa po ng tao para lang kahit anong gawin po ng tao, kunwari po pagda-dancing, drawing, yun po yung art, tapos ginagawa niya po yung para po ma-express niya po yung ideas, emotions. Hindi ko na po alam, basta yun po yung ma'am. Okay, thank you. That is also correct and accepted. Nabanggit kanina ni Jean, di ba? Expressions of one's feelings. Tapos sinabi naman ni Tennessee that it is in any form. It can be dance, painting, sculpture, etc., etc. O isa na lang. Isa na lang. O ito si Milka. Milka, what is art for you? Hi. Hello po, ma'am. Ang art po para sa akin, it's how the artist express himself po. Kasi minsan hindi naman natin lahat nasasabi sa isang tao or na-express ang sarili natin through words. We express our emotions through drawings, paintings, yung imaginations po natin lahat na doon, binubuhos po natin doon. So, hindi nagsisinungaling ang mga paintings at ang drawings kasi it represents ourselves, our imaginations. Napakahusay naman. Napakahusay naman. Tagos na tagos hanggang dito sa bahay namin yung sagot ni Milka, di ba? That artist doesn't know how to lie. Di ba? Because they can express, di ba? They can totally express their feelings, their creativity, what's in their mind through the product of their artworks, okay? Through the product of their skills. Napakahusay. Bigyan naman natin ng virtual clubs itong mga sumagot na ito. Okay? So, you are all correct, my dear student. And I know for sure yung iba sa inyo, ang dami pang gustong sabihin about arts. And those are all correct. But when we say arts, actually the word art comes from the word ars. A-R-S. Na ang ibig sabihin ay skill. No? So, art is a skill of expressing your creativity, your knowledge, your imagination through a product, and that is the artwork. No? Dalawa lang ang pupuntahan ng art. Isa for aesthetic purposes, pang-paganda, pang-display, pang-improve. And the other one is for industrial. May gamit siya. Okay? So, look around you right now in your house, di ba? Napakarami, lahat ng sulok ng bahay niyo, kahit yung suot mong damit, kahit yung laptop mo, yung cellphone mo. Okay? Ilaw, electric fan, bag, pintuan, bintana, sahig, table, etc., etc., is the byproduct of an art. And then imagine, no? Imagine life without art. Diba? Imagine yourself living in a life without art.
it is very bold. Wala kang makikita because everything that is surrounding us can be considered as an art. Agree or disagree? Thumbs up naman po kung agree or thumbs down naman kung disagree. Tignan ko nga po sa chat box. Ayan. So, agree, di ba? Because namulat tayo na lahat ng nakikita natin ay bunga ng artwork, ng imagination. Di ba? Nakakatuwa nga dun sa commercial ng ano eh. Wiggle it, ano may wiggle, wiggle it. Napakanta pa talaga. Parang siyang chocolate, tapos ginamit yung chocolate na yon na pang artwork. No? Tapos ang sabi doon sa tagline, imagination mo ang limit. That is very true. Because as far as you can imagine, as far as you can think, as far as you have that feelings, diba, that you want to express, you can express that in different forms, art forms, and genres, and style, and technique, etc., etc. Mamaya kikilalanin pa natin yan. Okay? Now, since our topic is all about arts, okay, ang papasukin natin ay yung kakaibang timeline na ng arts. And this is the highest and the present timeline of Philippine arts. And that is the contemporary arts. Okay? As you can see on the screen right now, yan ha, kitang-kita nyo yan, hindi pwede magsinungaling yan. On the very first stage, it was during the pre-colonial era in the Philippines. Okay? This is the what we call the ethnic art. It is very integral part. Okay? Integral to the life of the Filipinos, our ancestors. Because during that time, hindi nila alam na yung ginagawa nila ay considered art na. Why integral? Yung kanilang hinihigaan, yung kanilang mga saplot sa katawan, yung kanilang mga ginagawang bahay, sinisilungang kuweba, those are actually considered the ethnicity or the earliest time of Philippine arts. Sunod, ito ay na-influensyahan ng Islamic art. Dito, very evident, ito grade 7 kayo nung tinuro to eh. Yung mga iba't ibang geometric lines and shape sa Islamic textiles, tela, even yung iba't ibang tribo, pwedeng ipugaw, di ba? Iba't ibang ethno-linguistic groups in the Philippines, pero ang may pinaka-colorful ay yung mga Muslim or Islamic art na tinatawag. Kasi it is very full of lines, shapes, and colors. Ito yung mga pumapasok ng iba't ibang geometric designs. Na makikita niyan sa mga suot ng mga kapatid nating Muslim, yung sa kanilang mga, how do you call that, the tubular garment? Anong tawag doon mga anak? Review lang. Salitang Tagalog, I just forgot the name. Yung tubular na clothing ng mga Muslim nating kapatid. Anong tawag sa tela na yon? Yung punong-puno ng geometric lines and shape. Ginagamit din siya kapag may mga dance kayo. Recall that? Sa chat box natin, baka naman may nakakaalam ng sagot dyan. That tubular garment of our Muslim sisters and brothers, no? That signifies how creative, di ba? Yung kanilang textile. How creatively done yung kanilang mga textile. Malong, correct. Malong is the correct term. Yes, thank you for that. Iba yung, hindi lang siya lumalabas, but that is actually tubular garment. Okay, yung mga malong nila, kung mapapansin nyo, that is very colorful. Even yung mga vintas nila sa Mindanao, that is very colorful. Now, here comes the Spanish. Thank you so much, Kurt and John and Sophia and Allen, no? Grabe, tinulungan niyo ako. Okay, thank you mga anak. Minsan pagka maraming iniisip ang teacher, patong-patong na yung kanyang iniisip. Anyway, let's go back. Here comes the Spanish era in the Philippines. Dito pumasok yung Catholicismo. Now, si secular during the American period and Spanish era, they are look alike. Dito, yung faith ng mga Pinoy, inilabas nila yung kanilang creativity na ang pinanghugutan or inspiration nila yung faith. Gumawa sila ng iba't ibang mga retablos, gumawa sila ng mga rebulto, simbahan, etc., etc.
Okay? Now, another is for the timeline, pasok tayo during the Japanese era. Sa Japanese era, papasok yung Orientalizing. When we talk about Orientalizing, nagkaroon ng iba't ibang art influence ang mga Pinoy. Pumasok hindi lang yung mga Japanese, even yung mga Asian countries, even yung mga Egyptian inspired art, pumasok sa Pilipinas yan. Now, after that, pumasok yung modern era. Si modern era, ito na yung nagkaroon na tayo ng sarili nating identity. Nakita na natin yung paggamit ng mga national products or yung mga local products natin. Nakagawa na tayo ng mga sinamay, barong, etc., etc. Pero, pag tinukoy na natin ang contemporary, ito na yung tinatawag nating Philippine arts na pasok sa taong 2000 up to present. Ibig sabihin, 20th century. Another is, it is of social realism. And when we say social realism, it is legit, authentic, realistic, okay, products of arts na nagtatouch sa social life ng mga Pinoy sa kasalukuyan. Now, what is contemporary art? Strictly speaking, when we say contemporary art, this term refers to the art made and produced by the artist living today. And when I say, my dear students, artist living today, hindi lang siya naglilimit sa mga artist na nagpe-painting. Marami pong art forms. Mamaya introduce ko sila sa inyo, okay? So, ito yung mga artists from 20th century up to the present time. Isipin nyo na kung sino mga iniisip niyo, but they are all contemporary artists and what they produce are contemporary arts. Okay? Now, ano ang kaibahan ni modern art kay contemporary art? For sure, iniisip nyo na, ibig sabihin ma'am, kung makabago, kung present, ibig sabihin, modern. Si modern, naluluma. Si modern, hanggang dun lang siya sa period niya na yon. Si contemporary, pwede siyang maging modern, pero lasting siya kasi si contemporary art up to the present time, ang present time ay hindi natatapos. Si modern art, hanggang dun lang siya. Klaro ba yon? Reply recto sa chat box kung klaro yon. Okay? There you go. Very good. Continue tayo. Ngayon, ano bang kaibahan ni contemporary art? Si contemporary art, mga anak, sabi ko nga sa inyo, social realism ang atake niya. Ibig sabihin, ito yung mga product ng mga artists, okay, na ang inspiration ay ang kulturang kanyang pinagmulan. Why? Because contemporary arts are products of culturally diverse, technologically advancing, and multifaceted. Iba-iba ang mukha niya. Hindi mo akalain na yung laptop na tinititigan at pinapanooran mo ngayon ay technologically advancing product of a contemporary art. Diba? Kasi nga, very wide ang kanyang range of mediums. Iba-iba ang kanyang ginagamit. Hindi lang siya nagtatapos sa papel, lapis at pangkulay. Very diverse. Okay? So contemporary artists often reflect and comment on a modern day society. Kaya ang nagiging product nga kung ano yung kasalukuyan. Alam niyo, may pumapasok sa isip ko ngayon eh. Kaya I'm sure kilala niyo si Kim Chiu. Kim Chiu can be considered as a contemporary artist. Si Kim Chiu at yung tumulong sa kanya na magkaroon ng melody at beat, yung kanyang statement, yung kanyang makabagong statement na bawal lumabas. Diba? Nung pinroduce nila yon, nung in-state niya yon, sinong mag-aakala na yun ay komento niya lang sa kasalukuyang sitwasyon. At dahil mataba, no? Wag namang masaktan sa salitang mataba, ha? So dahil mataba ang imahinasyon nitong mga artist na to sa linya ng music industry, nilagyan nila ng beat, nilagyan nila ng melody, naging kanta ang isang comment
at sumikat. O, maaari hindi lahat nagustuhan yun, pero nag-trending siya. At yung product na yun, nag-trending, naging TikTok dance, di ba? Kumita, ang dami na nangyari dyan dahil lang sa modern, sa comment niya na yon sa society na nagkaroon ng version ng music, sayaw, etc. etc. Na ngayon, naging ano pa, parang series pa, na bawal lumabas series. Ay, contemporary art, kakaiba ka. Gets nyo mga anak? Okay? So, contemporary art as compared to modern art, contemporary art can be modern up to present. Hindi siya kagaya ni modern na hanggang dun lang siya sa era niya na yun. Okay? Now, continue tayo. Dynamic din, sabi ko sa inyo, di ba? At ang malupit pa nito, kay contemporary art, very challenging to sa mga artists na gagawa nito. Why? Because that artist will use a combination of different materials, methods, and concept. At to the point na i-challenge niya yung luma na mga existing arts at gagawin niyang makabago. Yung luma gagawing makabago. Papakitaan ko kayo ng example niyan mamaya. Okay? And I also mentioned earlier that since our topic is, or our subject is contemporary Philippine arts from the regions, of course, magpo-focus tayo sa iba't ibang famous arts. Okay? Famous arts in the Philippines from the 21st century to the present, meaning from the year 2000 to the present. At hindi lang basta artist, syempre hindi lang basta art. Because walang art kung walang artist. Kikilalanin natin yung mga yan mamaya. Okay? So, let's continue. Kanina ko pa binabanggit sa inyo ang Philippine contemporary art. Okay? At nabanggit din kanina ni Jean, ng iba niyo pang mga classmates, sila Tennessee, ni Angelo, no? Na napakalawak ng range ng arts. And in the Philippines, we are enjoying 7 major art forms. Okay? And lahat ito ay pasok at na-experience natin sa kasalukuyan. Okay? So these are the list of the Philippine contemporary arts. They are 7 major forms. Pakibasa nga po dyan, Kamagay, yung 7 major forms of Philippine contemporary arts. Let's go. The Philippine contemporary art divided into 7 major forms, namely visual arts, literature, music, theater, dance, architecture, and film. Okay, thank you so much, Jan. So, my dear students, I know that while John is reading these 7, okay, major forms, nakakaisip na kayo na mga halimbawa at ng mga examples, ng mga halimbawa at ng mga existing na arts na. Okay? At mga artists as well sa 7 major forms ng Philippine contemporary art. Okay? Sa film, may naiisip na kayo dyan. So architecture, dance, up to visual arts, may mga kilala na kayo dyan. Later on, may magiging participation or bahagi kayo sa 7 major forms or art forms ng Philippine contemporary arts. Okay? So proceed tayo. Para higit nating makilala si contemporary art, di ba? Di ba ang tao pag kinikilala natin ang tao, nag-start tayo sa kanyang mga characteristics, di ba? Ano ba mga prinsipyo niya? Ano ba yung mga kabuuan niya o bumubuo sa kanya? Ganon din si contemporary art. For us to get to know contemporary art better, let us first learn its elements and principles. Sabi ko sa inyo, si contemporary art, iba siya sa simple art lang. Iba siya kay secular art lang. Iba siya kay yung Islamic art and other form, modern arts, other form, era of arts. Kasi siya, combination siya ng iba't ibang elements and principles.
And this combination sum up into 5 elements and principles. Okay? The first one is appropriation. The second one is performance. Third is space. Next is hybridity. And the last one is technology. Again, appropriation, performance, space, hybridity, technology. Now, ano ang kanilang pagkakaiba-iba? Let's start with the first one. Look at that on the screen. Appropriation. Appropriation combines the past from the present. Sabi ko nga sa inyo, culturally diverse siya. Yung mga existing arts, itong mga contemporary artists, okay, nire-revive nila ito. Ginagawa nila itong mas exciting. Minomodify po nila ito para yung interest dun sa original, okay, ay hindi man mawala, pero mabuhay at bigyan ng iba pang aspeto, bigyan ng iba pang pagtingin, bigyan ng iba pang dito, characteristic, at makakatch pa ng iba pang mga viewers. Okay? Halimbawa, itong sa kanang bahagi nyo, sa right side ninyo. Okay? Ano yung nakikita nyo dyan? Anong famous, ano yan? Sorry, napindot. Anong famous painting po yung nasa right side? Anyone po? What is that on the right side? What is that? This one, oh. Ito yung tinuturo ng aking mouse. Ano po? Mona Lisa po. Yes, thank you so much, anak. That is the original painting of Mona Lisa by, sinong painter nito? Grade 10 kayo nung diniscuss to sa inyo. Sino po ang painter ng Mona Lisa? Ito yung famous Mona Lisa. Sino po? Anyone? Sa chat ba? Ma'am. Ayun na, narinig ko na. Leonardo da Vinci. Correct. Thank you. Ayan, nasa chat box. Salamat po. Okay, so this one is the original. No? The original painting. And looking at the other one, di ba? Anong ginawa? Anong ginamit na material para mabuo yung inspiration ng Mona Lisa? Anong ginamit? Anyone? Gusto ng bata. Correct. The Lego. Di ba? Ginamitan ng Lego to copy the inspiration of Mona Lisa. Okay, the original Mona Lisa. Look at this. Sa mga mahilig sa classical arts, okay, ma-appreciate talaga nila yung original. Pero what if yung mga edad ay yung mga millennials? Ilan na lang siguro ang may hilig, no, sa ganitong original na mga artworks or paintings. Now, with the use of contemporary arts, following the element and principle of appropriation, yung artist na mayroon ding matabang brain cells, okay, sabi niya, pwede ko rin naman palang gawin ang Mona Lisa. Although the idea is not original, I will modify it. Gagawa ko ng original na version niya. And that is the use of the Lego. Diba? Pwede. Possible. Artistic. O isa pa ito. Look at that. Diba? Another. Look at this. I know that you are all familiar with this one. Ano ang naaalala nyo sa painting na ito? Anong original painting? The Last Supper. The Last Supper. Pero anong ginawa ng artist? The Last Supper, ma'am. Sige, go ahead, anak. Ma'am. Yes, Jan Batislacon. Ma'am, ano po, ginawa niya po yung characters mula dun sa sikat na laro na Smash Bros. Correct. Na Mario, Sonic, Link, and Mom. Si anak, ikaw sa edad mo na yan, na-identify mo lahat ng mga characters na yan na nasa table. See how contemporary art works?
from the different age group and level and interest as well. Diba? So, ang tanong lang ngayon, sa tingin nyo ba nawalan ng value yung original na Last Supper dahil kay contemporary arts? Yes or no? Tignan natin si Dexter. Dexter, do you think that the pre-existing artwork na nakikita mo dyan sa screen, dahil dyan nawalan ng value yung original? Yes or no? Ma'am, sa tingin ko po, hindi po, ma'am. Kung ano po, Why? ma'am, di ba po ang original po yan na yung The Last Supper po, sila, Jesus Christ po yun nandun, tapos yung mga Yes. apostles po. Tapos ngayon po, mga reference po sa pop culture. Kung maapektuhan po tayo dun sa pagbabago na yun, para pong toxic Christianity po yung nangyari dun. Kasi po hindi naman po mismo talaga binaboy yung mismong design ng Last Supper. Pinalitan lang po para ma-appropriate po siya sa panahon ngayon. Parang ganun po. Correct! Napakahusay! Mga anak, bigyan naman natin si Dexter ng napakadaming virtual claps. There you go. Thank you, Dexter, for sharing your answer. That is correct. And that is the main purpose of the element and principle appropriation. Diba? We are not giving parang discredit on the original artwork. Ang ginagawa lang natin, nagki-create tayo sa contemporary arts ng modern version, ng modified version, para mas makakatch din tayo ng iba namang group ng audience. Ng iba namang group ng audience na may ibang interest. But it doesn't mean na hindi natin kinikredit yung original artwork at lalo na yung artist. We are just embracing the modern style, the contemporary way, which is the appropriation. Okay? Correct. O, punta naman tayo sa susunod. Ito, nabanggit na rin to kanina ng iba nyo pang classmate. Parang si si Erica Pia tayo. At sabi niya that art can be considered that dancing, singing, or other mga skills ay pwede nating i-consider as an art. Same goes with contemporary arts, my dear students. Okay? That when we talk about contemporary arts, one of its elements and principle is the use of performance. So kayo, pag may pine-perform kayo, may it be graded or non-graded, may it be your way of expressing yung mga TikTok entries ninyo, yung mga activities sa school ninyo na by performance, can be singing, acting, stage play, dancing, etc., etc. When you put your passion, when you put your imagination into a routine, ritual, di ba? Performance po ang tawag dyan. Lahat po yan ay pasok sa element and principle of contemporary art. Now, of course, when you do performance, when you are also creating arts, syempre, ang purpose ng art is of course pwedeng ipakita, ipadama, i-display, etc., etc. And where you position, okay, where you position your art, may it be performance art, visual art, literary, okay, music, etc., etc. Lahat po yan ay ginagamitan ng space. Okay? So that specific space is one of the elements and principles of contemporary art. Yung mga statue, yung mga rebulto, yung mga arts na aesthetically made para i-display, at even yung mga performance nyo na kailangan ng space, lahat yan pasok sa element ng space ng contemporary arts. Okay? Tuloy tayo. O ito, isa sa mga favorite ko, okay, na elements and principles ng art or contemporary art. The word hybridity. Hybridity is the usage of unconventional materials
Ito yung mga outside of the box. Okay? Yung mga think outside of the box. No? Ito yung mga hindi mo ine-expect na mga materials na pwede mong i-combine, na pwede mong gamitin, no, to produce another artwork. 'Di ba? Dito sa Pilipinas, gumagamit na tayo ng coffee para sa pagpe-paint. Yung iba nga bawang pa. May artist tayo, no, sa Nueva Ecija na ang gamit niya ay yung bawang. Yung bawang, ipiprito, igigisa, hanggang sa maging brown na siya. Pag brown na siya, no, gagawin niya yung juice. Yung juice nun, ang magiging material or medium niya, okay, for painting. Oh, but look at this on the right side. Ito may bigger picture. Anong mga materials ang kinombine, minix para makapag-produce ng ganitong klase ng display? Sige nga, ano yung nakikita ninyo? Let's have Jedwin. Anong material ang nakikita mo sa screen? Right side. Jedwin. Is Jedwin still with us? Ayan. Hello, Jedwin. Ayan ako, mukhang nawawala ang reception ni Jedwin. Okay. Sige, nagbukas na si Jomelyn. Jomelyn, hello. Okay, mukhang nag-chat na sila. Jomelyn, anong nakikita sa screen on the right side? Anong mga materials ito? May horn po, ma'am, tsaka shoes. Shoes, Tsaka- horn. What else? Yung nasa ilalim pa. Yung pinagkakapitan. Can you see it clearly? Okay? Sige, I'll help you. These are used jeans. Diba? Look at that. How creative this artwork is. Tignan nyo naman. Yung mga gamit na jeans natin, yung palang mga... So, ma'am. Yes, yung mga gamit na Opo. sapatos. Thank you, Jomelyn. Okay, ito pala ay pwede nating gawing... May sinturon po ata, ma'am. Anak. Yes, correct. Or clay. So these are all unlikely materials na pwede rin pala nating i-mix to produce another version of artwork. Okay? So, think of any instances na nakakita kayo o nakapanood kayo ng mga artworks or products ng artist na unconventional yung materials tapos ang na-create niya is another creative contemporary artwork. Di ba? I am for sure convinced in myself na right now nag-iisip na kayo ng mga materials na pwede niyong pagsamasamahin para makabuo ng ganitong mga artwork, di ba? Kakatuwa kasi minsan sa balita nakikita natin, di ba? Pag may cosplay, di ba? Hindi mo akalain na yung kanyang mga gears kawalang sa mga materials na hindi mo akalain na pwede palang pagsamasamahin, di ba? So, for sure, may nai-imagine na kayo dyan. And also, the last element and principle of contemporary art is what we call the usage of technology. Okay? Technology in creating and dissemination of artworks. Look at that on the left side. Just imagine a simple, plain prints. Pagpalagyan na nating prints or painting na mas higit na naging buhay. Mas higit na nagbigay ng impact and dimensions as well through the use of LED lights na mas pinagaan ng technology. So how it will capture the audience through the use of technology. And even yung mga music videos o yung mga short films na napapanood natin, even din yung mga
graphics or designs na nakikita natin, through technology, lahat yan na-enhance. Okay? So again, the 5 elements and principles of contemporary arts are, sige nga, what are those? Give me one sa ating chat box. Tingnan ko nga. If we are going to sum it up, what are the 5 elements? The first one is, so we have performance, appropriation. What is the next one? The space is correct. Okay? What else? Technology, and may isa pa. If we will be infusing, okay, in the infusion, yon of the unconventional materials, okay, hybridity. Correct, from the word hybrid. Ayan. Okay, now, my dear student, kanina ko pa sinasabi, diba, we can combine all this para makapag-create tayo ng another art form or another artworks. Okay? Now, ito papasok yung tinatawag natin integrative art. Okay? Integrate. Okay. So, let's share what is integrative art. Okay? So, when we talk about integrative art, or the integrated arts, we are referring to the interdisciplinary. Ayan. Pag sinabi natin interdisciplinary, they are parang chains, di ba? They are connected with each other. Look at this, parang ganyan. Ayan, mga chains, di ba? Ito yung mga art research, development, production, presentation, artistic creation that works, no, by combining 2 or more art disciplines to create a work for a specific audience. So, ibig sabihin, intentionally, yung artwork, yung production, okay, na ginawa mo, ang purpose niya ay ipapakita mo siya sa target audience mo. Now, ano yung mga halimbawa ng art disciplines na pwede mo pag-combine-combinein para makabuo ka ng panibagong artwork na pwede mo ipapanood, ipakita, i-display para sa mga audience mo? Ito yung mga yun. So, pwedeng si performance art, okay, at si media arts ay magkasama. Pwedeng si visual art at si performing arts at si media arts ay magkasama. Okay? Can you help me? Okay? Can you help me? Okay? By using, dito tayo, sa medyo mas simple ito. Kasi baka masyadong diverse yung example na binigay ko sa inyo kanina. Can you help me by giving me example of the different art forms that you can combine to create another art form para i-present sa specific audience mo? Okay? Sige nga, halimbawa, ikaw, tawag tayo ng mapalad. Allen. Okay, Allen Joshua. Sige nga. Among all these 7 major art forms, what can you combine to create another art form? Music and dance po. Diba? Galing. Correct. Diba? Tawag pa tayo ng isa. Good job, Allen. Let's have Cañete. Miss Cañete. Theater po, tsaka theater po, tsaka and music, tapos dance din po. Pwede rin po. Yung tatlo. Theater, music, and dance. po. Correct. Mahusay, mahusay. Let's Escuro. Ano po, ma'am? Yung dance po, tsaka film. Yung dance and? Film po. Film, pwede. O, di ba sa mga music videos nga, di ba? Grabe yung mga music videos ngayon, kung mapapansin nyo, no? Nagiging parang, ano na siya, cinematic. Unlike before, pagka gumawa ng music video yung artist, di ba? Yung
production team. Kakanta yung artist, magigitara, period. Pero yung iba ngayon, pag gumawa sila ng music video, very cinematic yung kanyang music video, di ba? Para na rin siyang short film, in a way. Di ba? Ay, nako, ayoko lang magbigay ng pangalan, baka mapagpabayarin ako. Pero yung, basta, alam niyo na, hashtag Ben and Ben. O, eto na. Sige, punta tayo sa isa pa. How about si Narciso? O, Narciso, what can you combine pa? Narciso. Visual arts po, tas architecture. Oh, di ba? Visual arts and architecture. Totoo. Di ba? Kapag nga lumalabas kayo, ang dami mo makikitang evident art forms na product ng visual and architecture. Kahit yung bahay mo, kahit yung kinatatayuan ninyo ngayon, product yan ng visual arts and architecture. O sige, isa pa, gusto ko pa. Last na talaga. Anong oras na ba? Naku, mag-overtime na pala si ma'am. Reginald. Go, Reginald. Ano po, ma'am? Architecture tsaka literature. Very interesting. How? Yung mga ano po, ma'am. Yung katulad po ng mga poste. Ano? Yung poste ay nilalagyan ng, di ba yung mga billboards, yun ba yung tinutukoy mo? Tapos nilalagyan ng mga ads. Diba? May mga nakasulat doon. Diba? Kung gusto mong pumayat. Diba? Ayun ba yung tinutukoy mo, anak? Ikaw na makakapag-justify ng sagot mo. Nawala siya. Anyway, sige. Meron pa si Jan Camagay, music and theater. Diba? Humabol pa. That is all correct. Ano, the art depends, the meaning of art, ano pa ba, yung impact ng art, it's all in the beholder. Diba, beauty is in the eye of the beholder. Pero kasi sa arts, depende yun sa tumitingin eh. At ayun nga yung yaman ng artworks, diba? Yung totoong meaning nun ay hawak ng artist. At hindi natin pwedeng labanan yun. Kasi yun yung expression niya. Yun yung kanyang freedom to express his imagination, his skills, diba? Yung lahat ng nilalaman ng isip at puso niya, ng passion niya, nasa artwork. Kaya, ang pinakamasakit sa isang artist ay kapag hindi na-appreciate yung artwork niya, number one. Pwede rin, I was given the chance na makausap niya isang artist long time ago. Sabi niya, okay sa aming mga artist na hindi ma-appreciate, pero wag na lang sabihan na pangit. Diba? Kasi syempre pinaghirapan nila. Minsan, bakit 500,000 yung artwork na yan? Parang sinaboy-saboy lang naman yung pintura niyan. Maling kaugalian pala yun. That is a big no-no pala pag tayo ay pumupuna sa artwork. No, kasi yun ay kanilang kakayahan, yun ay kanilang expression at unique characteristic. And hindi na mauulit, no? Parang fingerprints yan, hindi na mauulit ng parehas na parehas ang bawat isang artwork. Diba? So, magkakaiba. Ang mga electric band nga, kahit magkakamukha, magkakaiba ng serial number, diba? So, sana ma-appreciate natin yung different artworks. So, kung hindi man natin ma-appreciate, i-shut up na lang natin yung bibig natin kung hindi natin siya nagugustuhan. And lastly, ito na nga. Sabi ko sa inyo, diba? You will have your share of tasks for this session. Okay? And I'm going to give this to you via extended activities na gagawin nyo during our asynchronous time. Pakibasa nga po yung tanong. May you help me read for your classmates kahit nakikita na nila. Pero gusto ko lang na ma-recognize itong tanong na ito. Okay? Share your thoughts for this specific question. Amiel Cruz, pakibasa po. Share your insights.
What are the advantages of integrative art in conveying a message? Lambing ng boses. O, isa pa, kasi malambing ang boses. Go, Emil. What is the second one? Yes, ma'am. Ma'am, sorry po. Ma'am. Continue. Share your insights. What are the characteristics of contemporary Philippine arts? Thank you so much, Emil. Now, my dear students, simple lang po ang inyong gagawin, okay? You will comment your answers to these questions 1 and 2 on our asynchronous time, okay? Asynchronous activity next meeting. Okay, so alam na ninyo yung inyong activity, ay inyong schedule, no, for SIPAR, di ba? We have 2 meetings, okay? Now, all you have to do is to comment your answers, but I'll give you the rubrics for this doon na sa ating private group, which is class of Mrs. Jonalyn M. Obordo. The questions are, what are the characteristics of contemporary Philippine arts in general? Diba? So, malawak po ang contemporary Philippine arts. You do the research. Ano ang kanyang iba't ibang characteristics? And also, ikaw ay isang artist na nag-create ng integrative art or integrative arts. Diba? Nag-i-integrate ka nag-fuse ka ng iba't ibang art forms or art disciplines. Diba? What do you think are the advantages of this? Para mas ma-convey mo yung message mo sa specific audience mo. Diba? Ano ba yung importansya na nagpo-fuse ka or nagko-combine ka ng iba't ibang art disciplines para makagawa ng isa pang artwork para sa targeted audience. Yan. So, lahat ng mga criteria and rubrics para sa inyong activity na yan, yung dalawang yan, ay ipopost ko rin sa class of Mrs. Jonalyn M. Obordo. Okay po? Thumbs up po kung okay po, mga anak. Ayan. Okay, do you have any more question, my dear students? Ayan. Alright. Kung wala na pong tanong, sige, wait lang po. Stop ko lang po muna itong recording natin. Okay? Wait lang po. Nasaan na siya? Stop ko lang po. Stop recording.